2025 is the year of restoration and reconciliation, especially of broken relationships. Sabi po dito sa Genesis chapter 32 verse 9, ang nagsasalita po dito ay si Jacob. Actually, nagpe-pray siya. Sabi niya, O Diyos ng lolo kong si Abraham at Diyos ng tatay kong si Isaac, pakinggan niyo po ako. Lord, sabi mo, umuwi ako sa bayan ko at sa mga kamag-anak ko. Tapos, sabi mo pa, gagawin mong okay ang lahat. So, ang context po kasi nung kwento dito sa Genesis chapter 32 ay merong magkapatid na magkaaway. At yung away nila, 20 years or more than 20 years na silang hindi nagkikita kasi umalis, parang tumakas si Jacob sa kuya niya dahil nga dun sa away nila gusto siyang patayin nung kuya niya. Dinaya niya yung kanyang kuya. So una, ninakaw niya or kinuha niya yung birthright ng pagiging panganay ng kuya niya kasi noong araw po, ang mga blessing ng tatay sa pamilya ay ibinibigay sa mga firstborn or sa mga panganay. Tapos ito namang si Jacob, ang ginawa niya, tinrick niya or parang binlockmail niya yung kuya niya. So kinuha ni Jacob yung blessing na para sa kuya niya. At wala nang natira para sa kuya niya. Lahat kasi naibigay na ng tatay kay Jacob. At galit na galit si Esau to the point na sinabi niyang papatayin ko yung kapatid ko. Narinig yun ng nanay nila na si Rachel. So ang ginawa ni Rachel to the rescue, pinatakas niya si Jacob. 20 years ang lumipas. At saka lang sila magkikita. Pero alam nyo, bago sila magkita, merong ginawa si Jacob At titingnan natin doon sa binasa natin kanina. Ano po yung ginawa niya doon sa verse 9? Sabi doon, nag-pray si Jacob. Hindi niya alam kung pagkatapos ba ng 20 years, okay na ba siya? Galit pa rin ba siya sa akin? Gusto pa rin ba niya akong patayin? So, ang ginawa ni Jacob, naghanda siya ng peace offering. Mababasa natin yan dito na biblical pala ang peace offering. Ano po? Kapag tayo may mga nakakaaway, naghanda siya ng peace offering para sa kuya niya. At nag-pray siya. Alam niyo po, ito yung pinaka magandang ginawa ni Jacob dito sa kwentong to. Bago niya i-meet yung kuya niya na galit sa kanya, pinag-pray niya muna kay Lord. Ang ganda nga sabi niya, Lord, sabi mo kapag umuwi ako sa bayan ko, sa mga kamag-anak ko, gagawin mong okay ang lahat. Ang ganda kasi meron na siyang pangako. Ibig sabihin may sinabi na si Lord sa kanya kasi binabalik niya kay Lord yung sinabi ni Lord sa kanya. Sabi niya, sabi mo Lord, kapag bumalik ako, meron kang gagawing maganda, magiging okay ang lahat. Maganda pala na binabalik natin kay Lord yung mga sinabi niya Ipaalala mo kay Lord, Lord, sabi mo, di ba? Nabasa ko dito sa verse na to, sabi mo. At alam nyo, He loves it when we remind Him of what He tells us. Kung ano yung mga promises na binigay niya sa atin. Gusto pala ni Lord yun na inuulit-ulit natin yon sa Kanya. Ibig sabihin kasi, nananampalataya ka, kahit hindi mo pa nakikita na mangyayari, hindi mo pa alam kung anong mangyayari, naniniwala ka na by declaring it, Lord, sabi mo, pag bumalik ako sa bahay namin, magiging okay ang lahat. So, yun yung unang ginawa ni Jacob, na nalangin siya, nag-pray siya kay Lord. Magandang application yan sa atin. If you really want to reconcile, may mga nakaaway ka last year or previous years or baka 20 years na rin kayo magkaaway at ngayon 2025 gusto mo i-claim yung word na reconciliation at restoration ng relationships, this would be a good start. Pray about it at humingi ka ng word kay Lord, Lord, ano yung pwede kong panghawakang promise para dito sa family problem namin, sa nakaaway ko na pwede kong ibalik sa'yo at i-remind sa'yo na ito yung sabi mo, Lord, if I obey, magiging okay ang lahat. Pero may mga conflicts na sobrang lalim ng sugat at it takes time. At sinasabi ng iba, time heals all wounds. Pero hindi po yung totoo, mga kapatid. Time, ginagamit lang siyang tool. Pero hindi time ang nagpapagaling. Kasi si Lord po ang nagpapagaling ng ating mga puso. Binibigyan lang tayo ng time, ng chance na mapacify. Halimbawa, sobrang galit pa siya noon 20 years ago. Pero after 20 years, hindi na pala siya sobrang galit or parang humupa na pala. Pero alam po yung healing nangyayari once we step out in obedience. Kasi nangyari yung healing at reconciliation dito sa magkapatid nung nag-decide si Jacob na uuwi na ako.
kahit natatakot ako kung ano magiging response ng kuya ko, uuwi na ako. Kasi may word siya, di ba? Uuwi na ako at susundin ko ano yung sinabi ni Lord at magtitiwala ako na gagawin niyang okay ang lahat. So, siguro para sa iba sa atin ngayon na nakikinig, oras na rin para umuwi at bumalik. It's been too long. Hindi ko alam kung gaano katagal na yung away na yan at hidwaan na yan sa family. Pero it's been too long. It's time to go home. It's time to go back. And when you decide to go back to your family, God can fix it. God can heal you. God can restore you. God can reconcile your broken relationships. So, i-fast forward na natin mga kapatid, anong nangyari dito sa chapter 33. Nagkita na si Jacob at si Esau. Alam nyo, malayo pa lang, nakita na siya ng kapatid niya at tingnan nyo, napakaganda, napaka-emotional nung scene na to eh. Sabi dito, tumakbo si Esau para salubungin ang kanyang kapatid. Niyakap niya ito at nang mahigpit at hinalikan sa pisngi. Tapos nag-iyakan sila. Ito na yung peak nung story na to. So, akala ni Jacob, di ba, galit pa sa kanya yung kuya niya, pero tinapangan niya, umuwi siya. Nung nakita na sila, pagkatapos nila mag-iyakan, nagbow low si Jacob at yung kanyang, 10 ng kanyang mga pamilya. Marami kasi siyang kasama, yung mga pamilya niya, yung mga anak niya. Tapos, nagbow sila kay Esau at pinapakita nito na nagpakapakumbaba siya, nire-respeto niya na yung kuya niya as compared 20 years ago, ang yabang niya eh, na hindi siya yung panganay, pero kung umasta siya, para siyang panganay, pero alam nyo, this time, natutunan ni Jacob kung paano magpakumbaba, paano i-humble yung kanyang sarili. So, binigyan niya yung peace offering, tapos tinanggap naman ni Esau. So, ang ganda ng ending ng story na to kasi nagkaroon ng reconciliation yung magkapatid. Walang imposible kay Lord. Kaya ni Lord palambutin ang kahit pinakamatigas na puso pa ng kapatid mo, ng nanay mo, ng tatay mo, o kahit sino man yan na matagal mo na nakaaway. Kaya ni Lord mangusap. Alam nyo, si Lord na rin ang nangusap kay Esau eh. Kaya nung nakita niya si Jacob, kahit sobrang grabe yung ginawa ni Jacob sa kuya niya, na kaya ni Esau na matunaw yung galit. Yung pinakamaganda ginawa ni Jacob dito, he made the first move. Siya yung nag-decide na bumalik at makipag-ayos sa kuya niya. Hindi kawalan. If you will make the first move, if you will humble yourself, if you will say sorry, alam nyo, maraming gagawin si Lord through humility. By just that one step, your relationships can be reconciled and can be restored. So I hope this speaks to someone today. Be restored and be reconciled. God bless po.